ako sa tanan. Okay na kanta ba? While is singing that song, how I wish ang last night is a really terrible. Ang last night mo tayo sa really love. Pero di man ta it's not my manner, basta ang mga inganan ko siya. Na I will lead the concerned family to make decision sa personal sitwasyon. How I wish very ang last night is a really as pahinumon sa iyang participate mo is no measures. Somatic mo man. Kanyan ko na tayo ngayon na namatay ang iso. Pero sa kanya iso, hindi ko isin ba din. Then, sarunin na po siya ng baptist. Then they asked me to render funeral service. Of course, I didn't know. Pero for the sake of coincision. Then later, ilang kong i-request na ako yung manubo. Hindi na ako okay. Yung doktor kay pupunta na lang doon sa naglaw ng pininuto ko. Domingo man. Ako hindi malibaran. Na-offensive. Muli ang pwede. Kaya dinuhin ko na, iyan na sige. Then, Kristo, ano yung tao? Ito kung kayo sa panahon sa dito. Pagkatangan ko. Anong reason? Then, that was the reason na full of sin. Kaya, tagalit ko sa rin ang problema kung neta yun. Nakakaroon, kaya po alam mo, wak ko disuntihan. Akong alam siya, isa ako kung patay doon na servisyo ka, may polis ko. Karoon kayo transfer naman sa Sabado. Dahil naman tayo extension, naman tayo trust restitution, magpangga nila. Dahil, wala pa yung prinsipyo. Banggaon ganito, mag-list, tigil na mga kwento. Pagkatuloy yun. Dahil mga pastor na, ay kadaghan nga ikaw. Meron ako ni pahilo ng gani, ako kayo pala kung ipakati kong panin. Gusto ko na ni Bertie, nag-ipagin ko sila pahilo sa hindi man talaga pa importansya ko. I tell you, sa panahon ni Bertie, nag-ipagin ako, namatay ang papa, huwag sa amin ko. Karoon, nagka na kayo mga konsay. Nagka na kayo ng servisyo. Kaya kung sinulingan nila nga, narikan nito ng servisyo na. Sa buhay pa si Pastor Silver, nilibat din sa kapasyon siya, servisyo na siya. Ang yan, mga pastor niya man ko. Wala na. Sir Willie, taga-Domingo na Cristo. Tatawag maayos ko siya. Tatawag taga-nagay ng mga poong. Mga ingalap. I wish na last night there is okay. Then, prepare for bisan ba na. Nakalimut ko na nasa muna ako na ganyan na mag-special operator. Nakalimut ko. Pero hindi ko mag-active. Hindi mo mag-a-active. So, pa-operate ako talaga. Pag-release ng mga mag-special mo. At kung nagkalitas mo sa kwet, mga kwet o kantahan sa mga para po sa patay. Okay, mayroong hapon sa kalan. Lahi-lahian. Ano itong misis ka rin? Misis is like the seal of happiness. The seal of happiness. Atong misis ka ng bagi sa mga title is Faith versus Word. But we are saved purely by faith. Nothing works. But after that we are saved, we are created unto God for as His workmanship for good works. So that ang true Christian adding that adding that faith in the Lord Jesus Christ, ang usa kay kailangan niya is a seal for God.
Muna kung talunan kang Pinihas. Do you have any seal for God? Now, in the Bible, that ka mga tao sa iyo that manifest their faith in God by expressing their strong zeal for God. Nandun na yun sila ay parulangan. Doon kay siya, because every Christian or every believer do have that wisdom that give them a thing or a seal to stand for righteousness and in fact for God. Parehas kang David. David had shown his seal when he stand to fight for Goliath. Talang mga Israel, mga tao sa Ginoo sila. Pero they had not manifest seal for God, to fight for God. Hadlok din siya talang. Pero si David, punya, dele. Ingani ba, ingani lang ba ko? Wala ko'y pulos para sa Ginoo, wala ko'y butang barugan para sa Ginoo. Si Daniel had seal for God. He had seal for God. Bisan pa mismo ang pamunuan sa gobyerno na siya po sa nasa gobyerno at that time, ng tanaw, had manifest a seal for God. He knows where he stand. Masaktan yun na. That when God is wanted those to he knows where he stand. Inga na ang tunay Ginoo na pagko that will lead man to have wisdom in understanding what is for God and what is for evil. Kaya po siya ang demarcation. Si Shadrach, Meshach, Abednego, they have seal for God. Ngayon niya, sige, pwede ko din mo may nga isugba. Pero di mo give up. Kung tawagan niya sa Ginoo, okay. Kung dili, okay lang gihapon. Basta mo ni ang mga paruganan. Dead God may mo yung kuha. Dead God may mo yung kuha. Seal for God. Now, nagdagdag ka sa buksa ko. Because doon na everyone that is saved and knows his God, nakikita siya yung prinsipyo na yung ginabalugan. Dili kay, ana ba? Dili na mag-share ito eh. Oftentimes, a person that has sinned for God, sample, kay balugin na, o kay balugin na, kang ma-offend. Maka-offend po. Pero it doesn't matter as long as he please God. Then it's okay. Rather than pleasing man, kung iyang ibalik yan, ang iyang pagtuto. Ang dirinig ko tayo man. I'm sure of the day. Masukin mo kailangan bigyan na si Pastor kaya tigulo naman si Pastor na dito eh. Nagkakaandalog sila kung kapag-support niya siya. So this time, let us study about Pinihas. At kung tanaw, kung sa isuro ka sa tao, doon ay seal para siya. Muna siya na talaga din ang pagtamang. Dili yung pastor, dili siya para sa politiko. Ang mga politiko wala na loyalty. Kung asa mo na pabor, dito, kung nagpagkakalit yung PDP, walang PDP, tapos, wala na sila na, kung asa sila makapabor. Na ang Kristuano, ako sa Ginoo, hindi. Kung di na, kung na siya, halos ka na mga tao sa Ginoo, practice, alipin na pusos, they were all martyred. Because they had shown their stand, their seal. Numbers chapter 25. Now, this Numbers 25 is where you would find the name of Pinihas that was being mentioned. At this time, when Israel go a-warring before God. Ang pagkamaning chapter 25 is that gikan sa chapter 22, Numbers. They really not see Balaam trying, nahandok na siya, patulong naman ang mga Israel sila, nahandok siya kung sa kanadnan sa Israel, kung sa iyan nalugan, may itong sa limang sa Israel.
So what he did, he hired si Balaam to curse ang Israel. Yeah, you know that. Now, according to many commentaries, Balaam is the prophet of God. Pero ang di mayo kang Balaam, na mo siyang para sa mga tao sa inyong makita niyo. Because he want to be somebody. Na may lahat siya na siya pinagkapatugan sa Pilipinas sa tanang mga baptis. Wala na ba? Kung siya pinagkadaan ko sa ng mga baptis sa Pilipinas, may na si Balaam. Hinana na siya. Balaam. Wala ko ng galawin siya. Pero hinana si Balaam. Propita siya sa inyo, pero yan yung balik niya. Yan ibuba ang mga tao sa inyo. He was hired by Balak to curse the Israel, but he could not curse the Israel because for that already blessed Israel. What he did, itutluan niya si Balak kung saan niya pagbuwa ang Israel. Dili pinagi sa kung kundi pinagi sa tungtunan karon. Ang sa verse 1, Tipang, isip ko lang kung dagan kaya ng mga dagan. Ano siya? O kung pilit mo kang Pastor Bisalva. Pinyo si Pastor Bisalva nagpasama ko sa inyo. Kaya siya lang sa tanang mga pastor baptist, so nagtagpo ko na siya. Nagpasama ko sa inyo tayo one time, nagdamo ko sa iya. Nagdamo ko sa iya. 13 notes ang bisan sa lamo na nagdamo ko ano yung tao. Dito siya wari ba? Yan, kamun, pastor. Anong mag-politika pa mga mo? Anong mag-consider ko yung magkakita kong mag-pumaliso ko? Dahil yung niya, hindi ko ng mga anak. Kura sila nagkakatawan ko ng mekaniko. Sabihin mo ang mekaniko, magkagrasa ka yun. Ang ganyan, magkagrasa ka yun. Hindi tayo isuriyan ko naman. Pero kung magsagot ka, na you could not be a politician not unless you are compromised. More than that. Kaya kinsa man dahil ang politician, ang number one, dapat di mong mabatal na politician. Kailangan na, amikwan ka, will-known ka, ilan ka. Then, as a baptist, karoon ka, karoon, nadaghan sa mabutan, hindi baptist. Daghan ang katungdan ko masimpan ko, daghan gamay ang kita. At kung hilinyo-hilinyo lang, hindi daw. Sabi pa, you have to do something. And that is, maybe you will seal your soul with it. At hindi nga pagtura, don't tell. You have to compromise. You have to see something good to the enemy of the Lord Jesus Christ. Because if you see something bad to him, you will not vote for him. If you offend him in your preaching, you will not vote for him. Okay. Now, the seal of belief. Ano sa verse 1? The verse 2. Now, after na muling lakaw na si Balaam, kung di niya mapuno ang Israel, ay itugluan niya si Balak kung saan ng Ginoo mismo ang magbuwag sa Israel. Ang mismo nagbuwag ka sa Israel, yung patay sa Israel, kaya dili ang mga kaaway din, ang Diyos mismo. Sa verse 1 to verse 2, verse niya. Anong verse? Niya. Ang Israel kapod in Shittim, kaya nag-marsaman sila, padulong sa Kanaan. Hapit na sila, mutab-mutabog sa promised land. Nana siya Shittim. Diri ang last, diri ang last na stronghold ng gusto ko sa Pilipinas, ang mga Kanaan ang Kanaan. Ay mga Kanaan, ang Israel na mga sunod. Kalawa ang siya yung buwan. Ang Israel, abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Notice that. And they began to whoredom. Now, kung tunawon, sa Deuteronomy chapter 7, sa diyan nagkapadulong pa ni sila,
tunay ipahimangno ang Ginoo sa lahat. Sa Children chapter 7. Now, katong wordang, ayun ang kata. So, dihan patulong pa sila, ngunit pahimangno sa Ginoo sa lahat. Children chapter 7, verse 2. Doon niya, and when the Lord thy God shall deliver him before thee, thou shalt smite him, and utterly destroy him. Thou shalt make no good unto him, nor show mercy unto him. Neither shalt thou make marriages with him. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. Ang unang payon to these numbers, kini ang utang mailang iso po sa Ginoo. Nakinig ko ng tanong, it speak about separation. Separation. Mga tao sa Ginoo, lahi sa dili mga tao sa Ginoo. Pero kini ang itudlo ni Balaam sila. Word down. Huwag pa sa word. Ayun lang. So, ngunya, an Israel award in Shittim, and the people began to compete war down with the daughters of Moab. Ano man, and they called the proud people unto the sacrifice of their gods, and the people did it and bowed down to their gods. Now, kung tanaw din sa verse 1, verse 2, yan pinapakita din ang stages of how they fall away from God or from God. Nagsugod na sila tulog nun. Tulog nun. Din ang sumakaro sa espirituhanin na. Nag-mix nila siya kung nagulog sila kung ang sunod, dito na ang pagsimba sa mga nagdidilig na sa Ginoo. Sa verse 2. Now, sa verse 2, and they called the people unto the sacrifice of their gods. Worship na niya. Ganiha is about nawasun. So, this, the verse 1, and Israel abode in Shittim, and the people began to commit war down with the daughters of Moab. Then sunod, second stage after that, and they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did it and bowed down to their gods. Now, ingani ang may kabukang Solomon. Pagmutaon ng Solomon, ang nakabubatin sa Israel, ako ni katpumigin ko ni Solomon. Pero ang ayaw lang sa Ginoo, kaysa panahon ni Solomon, huwag niya kastiguha ang Israel. Ang gibuhat sa Ginoo, pagkamatay ni Solomon, nagbilin siya o di mayo, hindi ilmutin nakabuhak sa Israel, nakabubak sa Israel. Ugat to, sama po tayo ni Metabo, dili ka sa Panginoon. Muna siya in the Bible, ang fornication. So, kayo ni naman. Kaya naliligan na fornication is idolatry. So, verse 3, na karon niya, and Israel joined himself unto Baal Peor. Now, actually, this is now ang final stage that they reject God and they worship other God, Baal Peor. So, nanaginpit, nagsumot ko sa lawas nun. Hindi ko lawas nun, bantay mo mga ayaw ko kung diyan sa identity. May grasya ang sa Ginoo. Muna siya na katunay na po sa Davao, sa Butuan. Sa Butuan. Grasya na sa Ginoo nga naka-mata, na-save na ito. Pero, yung anak yun, yung muna nga kinapantay yun sa Ginoo, kining-mabutan sa mga kasawin. Pero, yun din niya, ang Israel, yun yung sir, ang tuwaan yun. So, as I said niya, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Kaya si Bala, yung gusto bubuon ng Israel. Pamatyon na i-curse. Pero wala ko na ito. Hindi man pwede kumahin ko ito. Kaya ang sasaad sa ito, you could not curse what God had blessed. Bless chapter 7. Manahingay. Parang ating kumain. There was a time, in the times of Israel, na binigyan mo sa numbers, na they desire to return back to Egypt.
dito sa numbers 9, pagka numbers 14. Sa numbers 13, nagmuman sa spine nila, nag-report sila, kang Moses, o sa mga tawag salita po sa report. Kaya ang bapang yuta, pero di nato na kaya, mag-listen ta. Then ang pinagandate ka mo sugot, mas maayon pa, mubalik ka sa Egypt. Now what God did? He never allowed him to return to Egypt. But what he did? He killed them in the wilderness. Rather, going back to Satan. O Egypt. Pamatyo na ito, kaysa mubalik mo dito sa Egypt. Wala anak. Nang nagpatay sa Moises sa wilderness sa inuman, gusto sila yung pananggan sila, dili. Palimot-limutan kami nila po sa itong mga matay mo. Itong mga nagbibibis ako. Itong mga anak mo meron po sa iyo. O, na di ka doon. So, in verse 4 niya, and the Lord was kindled against Israel. Put things was kindled. Then, notice in verse 4. And the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Ang judgment sa iyo, tama sa verse 4. And the Lord said, take all the heads of the people and hang them. Ang command responsibility at mga heads, ang mga heads na sa 12 tribes, katuwa po na responsibility. So his father is responsible. So yun, din niya sa verse 5, walang hindi ginatang ang father, kung yun naman background kayo, dapat ang pinihas, ang later how it happened, how that seal come. Din niya sa verse 5, and Moses said unto the judges, kaya niya niya of Israel, slay everyone his men that will join unto Baal Peor. Slay. Ang buot malun, ang ginoon na pamatya. No, si Balaam karon, si Balaam karon, pwede mayan. Pero kung tanawang katong mga pamatyon, ang inundan nila ng pamatya sila, ay nag-enjoy sila sa ulod nun. Nag-enjoy sila. Karon, ang konsepto karon, they are to be judged. They are to be killed. Then nga, verse 5. And Moses said unto the judges, slay ye everyone his men that were joined unto Baal Peor. And then verse 6. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitess woman in the sight of Moses, and in the sight of the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among them, the congregation, and took the javelin in his hand. Now, kung taon ni karon, daghan nakakita niya ning duha, kaning sulod dito sa tent, that tent actually is at agapin ng Moses. Kung niya dito sila nag-worship. Di lang sa kawas, hantog na ang ilang pagkalpagnis sa sulwan ng jurisdiction. Pero daghan nakakita. Pero sama po kang David, sama po kang Sadrak, Meshach, Abednego, sama po kang Daniel, sama kang Peter. Si Phinehas lang ang nagpakita o sin para sa now, nga naman kasagaran. Kung kaya isip ko masagaran na sila manggaling. Ako po. Dahil sabi, makapasay dito ka Ginoo. Dahil sabi, ayaw ko po. Ang Ginoo, siya may nasa kasunod pa siya sa kuwa. Kung natagal mo na yun, nasa ato ko rin, wala isip, wala isip. Ngayon gusto ko rin, kung asan agos, dito ka tanan. Kaya yung barban, dahil kung tanong ng Kristuhan ka, ay, pero Kristuhan ko kasi, kasi ko eh. Pero may kayo mo ba yun? No, sin ko. Then notice what he did, verse 7. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest,
saw it, he rose up from among the congregation. He rose up from among the congregation. Daghan sila, siya rin yung garo. Siya na. Siya rin yung tas. Siya rin doon ay pagsakot. Kung siya rin doon ay siya, sa pag-amping, sa mabutang, sa Diyos o sa mabutang, na Espiritu. Nang mga pinag-amping, mga balak. So, ang abusan na ginagawa, may grabe na, ay mismo dito sa tent na, which is, this is a holy place. Kung ba, dito sila, at sulok sa simbahan. Then, notice in verse 8, and he went after, what he did? And he went after the man of Israel into the tent, there and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her baby. So the plague of this was taken from the children of Israel. That anyway, kung tanawon, ang ibuhat ni Pinehas, maupoy, nakapaundang sa plague. At plague, kung tanawon ni, muli, mabasa sa 1 Corinthians chapter 10. Muhat ko lang sa mga baptism. Sa 1 Corinthians chapter 10, when we speak about those things that are that had happened in Israel, in which at this time, sa 1 Corinthians chapter 10, binasulti na that God, that these things that happened to them are for our example and for our learning. Nga, punta, ina ko, parehas kung dekang communication na nakipalo, pero sa ngayon ko. Yan mga sa 1 Corinthians chapter 10. Notice in verse 8. Verse 8. Paul sa tagyan sa Brazil niya. Neither be adulterer, as well some of them, as it treated the people sat down and eat and drink and rose up to pray. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day 320,000 souls. Kana siya, muloy ipatay. Pero naunda to. Kaya it was at the time, it was a plague. Mupala ito. Ang napaundan lang, kaya doon ay piting ng tao na nakita niya kung mukhang nagpatungay. Iya di barbecue, itusok doon niya. Pero kung nagdilig ko po, kaya kung sa dito, ang iyahang mga kaupo niya, isuon niya sa upan. Isuon niya siya, isuon niya sa pato. Dahil niya, kayo mga, marami po ka. Pero sa Ginoo, lahi ang interpretation, ang nakita sa Ginoo, Pinehas. When he did it because of his sin. And that sin is an evidence of his faith to God. Nang pagko, doon nag-yoy sin, makita, dito ron siya muna. Kato na yung buhat, munag siya tanaw sa tao, di maayo. Kaya yung patay, di maayo. Pero kato, yung ibuhat, because of his faith sa Ginoo. Kaya mo sumunod ko, kaya na lang kasi bigat tipo. Kaya hindi mo ano ba yan? Tao lang po ba yan na siya? Palagi. Now, notice sa verse 9, and those that died in the plague were 20 and 4,000. Doon niya, and the Lord speak unto Moses, sige, karoon, salita ko kung nag-iisyon sa Ginoo. Kaya ibig si Moses po, anak ba, nakakala si Moses, kung ba't na natutula, hasta ang Moses po, anak ba, pero si Pinehas, lahi, nalahi siya. So, karoon, kung nag-iisyon karoon, tignan sa Ginoo, ang Moses sa verse 10, and the Lord speak unto Moses, saying, Pinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, niya had turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Now, ang tanaw sa kwan, hindi ko maayo ang mga Biblia. Pasan nila ko na sila. Maybe siguro na sila magpala nila. Pero ang tungkol sa Ginoo, pag yan dyan, pwede din ang yan dyan play. Di kumaundan, hantod ko na yung sa nga magka, mong baro ka sa Ginoo.
In which at this time, si Pinihas. Kung kung tanawon kung gihimo ni Pinihas, kung taon, dili ko maayo kung tanawon. Naiiyak nila, tanto ipatay ko nila, ipag kung walang iso. Pero di ay, ang ginawa at that time is looking for someone. Nalukat ko. Iyon ako kanya, in the Bible, verse 17. At the time, kung wala yung balok sa panahon ni Saul, namuasdan, yung balok para sa Ginoo, to fight Goliath and the Philistines. Di yun mapugan, matindik, magbuhat ng Kristo. Pero, only one person that stand to God, that anything, that one person was mightily used of God, that anything, Israel was saved as a nation against a very strong nation. Na anything, because of the seal of David, ang nagkakaroon, ang Ginoo, makakul, ito niya sa ang bulog para siya. Noon ko niya, mas kang din, when we stand for God, you will find that ang naituro niya at that time, when later on, sa dihapong si Daniel dito sa Lion team, Lions, sa dihapong ko sila din, ang naituro karoon, ano sa naituro, is the conversion of Nebuchadnezzar, and he was at this time sort of belief that indeed ang Diyos ni Daniel, ang tinuro na Diyos, kung bili siya maging umibog ng Diyos. Magandang mga tao na dinahipong-hipong ng Diyos, nagkapakalos doon, para sa pamundagan ng sino doon, yan yung mga Diyos doon. Bakit nakapadlong siya nga, pili ka Diyos, uy, pili ka ang tinuod na katiyasan. What did it until now? Both for him, both for sino. At kung hindi na disqualify siya, ano man, he owns the world. Disqualified. So, magpunta siguro si Lina namin. Dito sa Book of Psalms, sa ito ang Wednesday prayer, Mrs. There was I think Psalms 56, that David, psalmist said that, noon sa mo, di man mo buka ang inyong mga bakbak. Ang bukasabot niya nga, anong hilom naman kain mo? Ang iyang bukasabot, that evil had so flourished because no one says that that is evil. Masabi ko rin. Wala'y nagsulti nga mali na. Wala'y nagpadlog na mali na. Then, ang di ko din siya pa, kung magdaya mong balog, masulti ko din mo, mapupuro ko din mo dito sa balongon, kaysa ka nagbalog. Tabangan pag-irbi niyo. Oh my. Saka pang sibot pa sa buti mo ng pastor. Wala na, tulong na tayo. Hindi na tayo miss nila suka mo, kikilig pa yun. Angin niya. So sa ako pa, kat kung mali, tama na. Sa ako pa, ako lang gawa kung bisat kayo ka na mali. Ano man? Kayo, mawakan ka rin mo pastor. Mga kasi ng pastor. Sabi naman kay parang na lang tayo yung dito ko sulti kung sa'y tama. Sa ito pa, hindi ko sulti kung sa'y tama, at kung mamili kita ka na man-force na ka sa kanina, para na hinanggal ang pagtuto sa Diyos. Very sad. Very sad. Naman sa verse 3, Pinihas, the son of Elisha, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath away from the children of Israel. Now notice that sin. It is because of that man that turned away. What man naundag, nawa ang kalukot sa iyo. Sa mga Israel, ang Israel ang nagulang. Pero usahan ang nagbalok, manawa ang kalukot sa iyo. Now what that mean? That in this time, Pinihas was a type of the Lord Jesus. There was a time of the Lord Jesus.
that the wrath of God, because we are all sin, is being terminated upon or being appeased because of the sacrifice of His Son, Jesus. Now, said when Christ was crucified, why binghawa ba alos ka ning biya sa kwan? Mas ning biya ka. And He stand, bro. Ini harus stand. Ang sanggwari at stand will stand. So, sa question, sige na. Ang isang question niya. Wherefore say, behold, I give unto him my covenant peace. Asa ang covenant peace? Para kang peace. Then mo niya, and he shall have it, and his seed after him, even by the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made an atonement for the children of Israel. Notice the word, an atonement for Israel. When we speak about atonement, that in the time of the day of atonement, someone must be sacrificed. Someone will give his sacrifice. Now, di simple namubarog ng sarap. Hindi na sa kaya kung magpinta ka, then mo panda ka, how about my family? How about the money? Then mo parang pinta naman. Sige. Ilog na ang patahan, hindi ang Diyos man makasagot. When Christ did it, muna na he did what is pleasing in the sight of God. Nakapanahon na po. In the book of Psalms 106, ano nasa Psalms 106, notice when God is speaking David about the sin that Israel had committed. A sin that always paid the price, and the price is always death or destruction. Then notice in verse 7, and let's go later on until sa verse 28. There is some sciences. Ginaistukan dali ang mga salo na name sa mga Israel. Iwan niya sa verse 7. Our fathers understood not thy wonders in Egypt. Ang yan ay diskutan nila, katong mga original ng mga inuligawas sa Israel. Nawa sila nakasabot sa mga wonders na ginagawa sa Egypt. Kung sa tanong, sa ito ang mga nasabot na ako sila sabot. Ang buwan ko sa tanong, nawa sila nasabot. Mga katulog, walang ito sa Ginoo. Mga katulog, wala yung kita ko, why mo nabawagod sa Ginoo? Why mo parong sa Ginoo? Because at the time, when Pharaoh ruled the world, he think that he is God. Not only that, but he has control of everything. Kung doon na siya po yung mga practice, yung mga false practice ng tanaw, or false practice. Pero sa dihig, kita na, kung nagsayop na learn lang ang Pero o ang Israel, particularly at the mga original. So sa verse 7 niya, our fathers understood not thy wonders in Egypt, they remembered not the multitude of the mercies, but provoked him at the sea, even at the reeds. Then nevertheless, he saved him for his name's sake, that he might make his mighty power to be known. Then he rebuked the Red Sea also, and it was dried up. So he led them to the depths as to the wilderness, and he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy. And the waters covered their enemies, there was not mountain left. Then believed they his word, he sang his praises. Then later sa verse 13, the son forgot his words, they waited not for his counsel. Ngamot pa sa ko, maapunta ako, nakita ko kanila naman, na-experience ko kanila ko. Pero later niyan, nakalimot sila. Nakalimot yun. Sa ibon mo, pastor, pastor sa ako ha, at yung nagsugod na. Pero sa ibon, mayo ayun na, makalimot na ka.
Di ba sa'yo, dalawa tayo isa sa inyo. Then, notice in verse 14. But lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in desert, and gave them their request, but sent blindness unto their heart. Then, and what? They invade Moses also in the camp, and Aaron the sins of the Lord. They invade. This thing about the two si Korah. Ito si Korah. Na so siguro na Moses, ayaw ikaw raw po yung ina-expose sa Ginoo. O, Moses pa ikaw raw po yung expose sa Ginoo. Hindi yun kaya. Tutang ko na ito, tulungan ko na sa Numbers chapter 16. Na as a result, the rebellion in God was shown and the rebellion of Korah. Doon yung mga meron po na sila nagapangkot bilang mga buhat, letat po si Buhan. Ano na po buwan sa naisip ko nila yung isulit ko na ito. O nila support niya yung isulit. Si Juan sa isulit na ito. Kaya mo pa yung news. So, si Juan. Doon siya lugar. Kung nag-istudyas, ang gusto ko si Mami, kung dadalhin mo naman, kung nag-aakit sa munisipyo. For me, it was an interpretation of that as they're singing, hindi namin mabalik na pastor. They're singing na ang nagbilay mga pastor. At kung mga pastor ito, na yung mga southern na ito, na po yung mga English. Kung buhit pa kung sa wala, isa ito sa ako, nakakapulong ko siya ng iba. Pero kung buhit pa ko, dirin lang ng pastor, nakakapulong naman. Para sa mga nakaman niya. So, din niya naman sa verse 16 niya, they invade Moses also in the camp. Now, this is very easy for the kung sa New Testament. You have to pray for the man of God. Kung tanong na Hebrews chapter 13 verse 7 and 17, there's a verse, Thessalonians chapter 5 and verse 14 to verse 16. Makita niyo sa commands. Then verse 17, and the earth opened, tungkol sa niya, and swallowed up Dathan and covered the company of Abiram, only yung mga nagtindig ng Moses. And a fire was kindled in the company, the flame burned up the wick. They made a camp of Horeb and worshipped the golden image. Thus they changed their glory into the multitude of an ox that eat their grass. They forgot God that their Savior, which had done great things in Egypt. In fact, when they questioned Moses, hindi nakalimutan sila sa Pilipinas, na ang Ginoo na yung umaano sila tungkol kay si Moses, masinundan mo siya. Na ang Ginoo, maayon sa iya, tungkol kay si Moses, nagasunod, masinundan mo sa iyo. Pero sa time nasigyan si Moses, huwag siya nasunod. Ako si Moses. Then niya sa verse, thus they changed their glory into the multitude of an ox that ate the eating grass. They forgot God the Savior, which had done great things in Egypt. Wondrous works in the land of Ham and did terrible things by the Red Sea. Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses his chosen stood before him in the bridge to turn away the wrath, this he should destroy them. Then, verse 24, padulong na tayo tinilas. Ye despise the peasant land, they believe not his word, but murmur in their tents and hearken not into the voice of the Lord. Now let me see something.
Hindi ko na dapat palihog lang po mo ingani. Kaya pala kung ano na ingani yung sitwasyon. Sige mo nung natang sabi. Pero I know na sa ilang apat, sila nagtatanungin na sila nag-diskusyon. Usahin ng diskusyon ng ating ano na ilang diskusyon. Ako o kapsipa. I know that. Mapuntayan kung mag-diskusyon mo ayaw na kumain. Saya diskusyon na kung pangitan niya kung katulong sa dating na ano kung hindi maayaw na kung nakita na sa iyo. Katulad mo na ilang wala na arti. Yan, Sir Dulong. Tama ko Sir Dulong. Dulong. Di ba one time tawag sila dili na doon na kayo nagulong sila, bro? Ito yung mga ganun naman po niya. Ganun lang. Then what time si Bibi po ta? Bibi. Kay tanawa ang inyong anak, tanawa ang inyong ang ginadiskusyon ng imayon ngunit na po sa mga wala nang tapos ng mga ang kalimutan ko na palayo sa inyong kung ang ginanadela siya na pero kung kita mo sumada, uy, mayroon lang po ninyo. Talag sa unang Diyos na ikaw magkal-utang ka medyo na mag-teach ang ngayon. Talag sa unang Diyos, ako lang po kanina. Which to? Ano to? Tungkol sa friendship. Then notice in verse 26 now. In verse 26, therefore he lifted up his hand against them to overthrow them in the wilderness, to overthrow the sheep also among the nations, and to scatter them in the land. Then notice this. They joined themselves also unto Baal Peor, and ate the sacrifices of the dead. Thus they provoked him to anger with the invasions, and they break up in upon them. Notice this. Then stood up Phinehas and executed judgment, so the blood was stayed. Now, tanaw sa verse 31. Tanaw mo sa verse 31. Now, kita nyo? And that was counted, katong gihimo ni Phinehas, tanawa ang isod sa Ginoo. Yeah, and that was counted unto him for righteousness, unto all generation, for favor. Now, notice that kind of sin. Katong nga sin, talaga sa oras ito. Nandunay mo tindog sa Ginoo that will stand for God. And the plague was stopped. And the action taken was not only that God was so pleased, but nunya, and the action that was taken by Phinehas was counted for righteousness. So, ito mong ipasagot, Pastor. Now, sa Genesis chapter 15. Katong asin, ang iyang counterbalance, katong ihimo ni Abraham. Ayaw niyo, kung ginito ang Psalms chapter 106, 31, kaya ako balik. Tanaw sa Genesis chapter 15. Ganito mo sa Genesis chapter 15. Sa Genesis chapter 15, and in verse 6, ngunit ang gisulti sa Ginoo, may tungod sa kang Abraham, tungod sa gibuhat ni Abraham, dinha sa gahilumod niya ang pulong sa Ginoo, ang saad sa Ginoo. Tanaw sa Genesis 15 and in verse 6. Ulitin nyo kayo, mabalik ka sa Psalms 106 verse 31. Masundan ninyo? Nakalaman sa verse 6 niya. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Abraham was the father of faith. And he was a father of faith. Why? Because when God gave his promise, he believed it. And when he believed it, then God imputed unto him the righteousness of God. That anything, kung tanawon, Abraham was saved
is because of his faith. Pero din kang pinihas lahi, kang pinihas na prinsipyo is parihas kang James. That faith must be proven by word. That this righteousness now that he had is a righteousness that others could see as a proof or fruit of his faith. Maksud itu, kalau Psalms 106 verse 31, kalau bahasa. After he had done it, dapat kong yang ibuhat ng taon, dili ko sa iyo. Kaya patay man siya. Kung kakawang paghimo na ito, because of his sin. But the sin that moved him to do such thing is because of his strong faith for God. And that faith is that in Deuteronomy chapter 7 and in verse 2 to verse 6. Ito ang basa. Kita yung tanong sa verse 31. And that was counted unto him for righteousness. Unto all niya generations for it. Naayang ibuhat, murag dili maayang kung taganan ako. Kaya kasagaran sa tuwa, sultan, ayaw na. Sandiran mo siya. Ayaw. Walang tagpuli. Ang dahili, hindi ka ang dahili. Muna kung sa'yo, kung umaba na, makita sa inyong asawa, ba't ko nga asawa mo? Dahil na, maaari pa. Kung yung asawa ko, hindi naman. But anything that is offensive to God and to our faith. Now, we see in Leviticus, this word, we claim that we are Christian. And when we speak of Christian, are following Christ. And a follower of Christ is a follower of what is right and righteousness. Nagkaroon, kung kaya na nakita nito, they as alive. Kaya, inanglan, nakita ang mga pahayag ng mga tao na nasa kalimti. Kung kasadaran na nasa kalimti, punutang ngayon sa inyo, forgive them for they know not what they do. They are in darkness. Kita nga ng light, kita yung sulti. Una, hanggang pinihas, ang yung is higit. Ano nga? Ingon sa naman sa Deuteronomy chapter 7. Ano sa Deuteronomy chapter 7? Ano? Ang yung is. Ingon niya sa verse verse 5. Deuteronomy chapter 7 verse 5. But thus shall we deal with them. He shall destroy their altar and break down their images and cut down their groves and burn their graven images and of fire. Nakapagod sa verse 4, I think. When for they will turn, verse 5. At kung napaikot tayo din ngayong pamatyo, nasa verse 2. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Kung yung tanong bisod, then akong tanakon yung aswipos. Pastor sa New Testament mga pastor. How about sa Old Testament pastor? Now, naman karoon sa New Testament pastor. Nakalawan sa Old Testament. Now, bisod, pero faith will always be identified. It will be always be illustrated. Ano sa James chapter 4, ano yung verse 4? James chapter 4, ano yung verse 4? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. That is completely separation.
Then notice in the book of Revelation chapter 2, verse 14. Revelation chapter 2, verse 14. Then it was by simple na kuwinta. Revelation chapter 2, verse 14. Now notice, na katuloy mo at ni Pinihas was so very important as a document. Ano man, tungkol kay hantod sa Revelation at to itinangan. Was so important. Pero ang Bible ito ang manan, itong seal niya, nga nakamog na itong buhat. Tama sa Revelation chapter 2, verse 14. Niya, but I have a few things against thee, because thou hast dealt him that for the doctrine of Balaam, and taught Balaam to cast out a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Sana, ng lumantong na itong Pilipinas. Nandun ay Balaam na nagagamit ng Balaam. O kining pangito mo, that in effect na to eat things sacrificed unto idols. Not only that, but na to commit fornication. Now, may God speak to our hearts, but the good thought that I would like to share is about the sin of Phinehas. The sin of Phinehas that at the end when the book of Psalms was had remembered those evil that was done in the time of the old time, ay yung duman to Phinehas. That we are seeing na, and that was counted for righteousness. That sin was counted for righteousness. What is that? His faith was proven by his word. And his word is this time for what God's word has said. Una siya, anything that a man would do to consider it as good work, it must be based upon what God had commanded. Kung sa verse 2 to verse 6. Kita sana ang our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa Panginoon niya sa mong pulong. See, those people that had great sin are those people whom thou hast placed in the time of David, in the time of Shadrach and Meshach and Abednego, in the time of David, in the time of Paul, in the time of Peter, and I hope even this time. Because that sin is always one of the identification of a person that had a good interpretation of what faith is. And not only that, that sin is again an evidence as an illustration of a man that genuinely had faith to God. So that is what Phinehas had done. He's not good, but what he did, God called it and condemned it for his righteousness, and it is that people would see that a man that had faith will always stand for God, and that sin will always move him to fight for his faith. So that Paul said, fight the good fight of faith. Blessed has been listening to messages again, Father, I pray that each one of us must consider, do we have sin for God? Do we know where we stand? Would we have that discernment what is the evil and what is the good? Then that sin now will be seen on where we stand and fail. So blessed as you receive again, Father, I pray the messages in Jesus' name. Amen. That is spoken to our heart. It's good to pray. Lord, kapag ito naman receive ko sa amin. Kaya Lord, ask ko kung ano ba ito.
Isultihan ko ni Brad Gilbert nga i-postpone nila kung Sabado ang buong serving. Isa na kayo wala na, balik ko. Wala siya sa panangin sa ko. Dahil ka nga daw na Sabado, pumintig na sa nako sa iyo. Wala siya na kayo. Ang ako na po, kaya ang taga-sorry no, hindi mo kanikay na importante ang business na, I don't care what business is that. Wala sila na ang isa. Ang ako, meron siya. Kung dili ko sa base, alin. Dili tayo na nagtabarang. Dahil kurunta sila ng gusto ni Pastor. Sabi ko ng Pastor, naiwiwi ko. Anong ba kanina sila tayo sa Sir Willie knows my music.
Usahay kung mag-trust mo wala ko, nagabalay ka mo kung mag-trust. Bisa para ko sa mga siya. Kaya kumitin na naman siya. Pastor, maka-operate. Uy, na-operate na tumiloy. Wala sila nag-sulti sa ako. Sila nag-sulti sila ako sa ako mga ganun. Huwag sila na naman nag-sulti sa ako sa mga. Hindi na everything mo. Every sa mga sa ako. Doon ako isip ka na problema sa aming sa akin. Dahil gusto mong ikatupang sa ako sa kapitan. Ang nagutang sa invitation, at po oras yung media dito sa pisina sa kapitan. After quarter 3, iniluhol ko sa kapitan. Pag-abot sa Losotso, muhatag ng 10 minutos wala pa sila, wala pa ako nakwete. Umulit na ko sila, hindi man nila, ang sama pa sila. Akan ang pagbatong tao, and that is for me, in short of them, ako sila nag-Bible support. Meron si Patrick, hindi po na ako na tayo. Wala ko nang ginawin sila na sa pero hindi po na ako. The way they is their way. Anay na nililig na. Kung Sabado, I'm sorry. I don't know. I go with the trucks. I go sa communities. Wala silang na. Wala silang pwede. Kaya I would say, all forever. Huwag ko sa mintil, katong ngayon ko rin wala ko. Special kayo. Karang siya. Dito, patuloyin mo ang mga prinsip. Di na barugi, di na kita ang mga prinsip. Dagdag kayo ng mga espiritual mo sa tuloy pa di siya nalugan sa mga. So, pag-speak mo na di na kumain. Kadang-kadang yung hindi naman say, diyan na convert, diyan, hindi mo, hindi ko talaga po ang importansya ko. Kung nabili ko yung sa mga, I don't know. Yung sa top na, hindi ko kita lang sa doktor na gustuhan ko. Kaya nagpadadala na, hindi naman si Ma'am Kiki. Ito yung asya pa rin. Ito yung yang dapat grateful sila sa inyo. Grateful sila sa inyo. Sige, let us honor His word. Most gracious and aming Mother Lord, salamat sa nanigot na mga pulong na aming mga pamamagitan. Kapagin Lord, nakatulog na mahimong mga anak. Nagunay sama ang kasing-kasing, pag-una nagsin, kasama ang Pilipinas, kung sa mga tao na rin, ng mga magulang, hindi na silang citizens of God and Christ. So bless us, we bless you people, even for this coming weekend. Makita, ang pagdiyo ka naman, na kami, mo may panalangin na may panalangin sa help us, Lord, with the best of means, that the act that you have done may be in contrary to some other thing, but in the realms of God counted it for righteousness. So that it is always good to have sin, even if others do not like it, but it is for God, then it is good to us and good for you. So bless us.